Nagsimula ang movie nang biglang magliwanag na tila isang kidlat ang isang napakadilim na kabukiran, at kinaumagahan ay nakita ng isang matandang magsasaka na may sumira ng kanyang palayan, kaya't tinawag niya ang kanyang tatlong mga anak na lalaki upang pabantayan ang kanyang bukid, at sa kanyang mga anak ay si John ang pinakatamad, ngunit sinamantala ng kanyang mga kapatid ang kanyang kabaitan at siya lang mag-isa ang pinagbantay ng mga ito, at habang nagbabantay ay nakarinig si John ng isang nakakatakot na boses, at laking gulat niya nang bigla niyang makita ang isang napakalaking puting kabayo, at pagkatapos ay hinagisan niya ito ng isang lubid upang mahuli ngunit mabilis na nagtatakbo ang kabayo kaya't nahila siya nito, nahulog ang kabayo sa patubig kaya't tinulungan niya itong makaahon at pagkatapos ay nakita niya na naiyak pala ito dahil sa pagkakahuli, naawa si John sa kabayo kaya't pinakawalan niya ito, pagkatapos ay nangako ang kabayo na hindi na niya ulit sisirain ang palayan, matapos makapagpasalamat sa kanya ng kabayo ay umalis na ito, ngunit pagkagising ni John ay nakakita siya ng dalawang kabayo na nakatali sa kubo, pagkatapos ay nakarinig siya ng nagsasalita at sinabi nito na ang mga ito ay regalo sa kanya, at paglingon ay nakita niya ang isang maliit na kabayo na ang pangalan ay Foal, at ito pala ang anak ng puting kabayo na iniligtas niya kagabi. Sinabi ni Foal sa kanya na talagang natuwa ang nanay ko sa'yo kaya't pinadalan kanya ng regalo, at masaya si John nang malaman niya ito, at nang marinig ang boses ng ama ay lumabas siya upang hindi na ito pumasok sa kubo, at pagkaalis ng ama ay sumakay siya kay Foal, at laking gulat niya dahil sobrang bilis palang tumakbo ni Foal, at pagkatapos ay pumito si Foal at biglang dumating ang dalawang mga kabayo, at naisip ni John na ipagbibili niya ang mga ito sa palengke. At laking gulat ng mga tao nang makita nila ang dalawang napakagandang mga kabayo, agad na nagsilapitan ang mga tao dahil gusto nilang bilhin ang mga kabayo kay John. Sinabi ni Foal sa kanya na doon mo nalang ibenta ang mga yan sa matandang lalaki, ngunit mas gusto namang ibenta ni John ang mga ito sa hari, at pagkadating ng hari ay talagang humanga siya sa taglay na ganda ng mga kabayo, ngunit sinabi ng kanyang mga minister na galing lang sa nakaw ang mga yan, kaya't sinamantala ng hari si John at kinuha niya ang mga ito nang hindi nagbabayad. Nang tanungin ni John ang bayad ay hindi na siya sinagot ng hari at nilayasan na lang siya nito, pinagsabihan siya ni Foal, di ba sinabi ko na sayo na sa matandang lalaki mo na lang ibenta ang mga kabayo, at nang makita ni Foal na malungkot si John ay pumito ito kaya't muling bumalik sa kanya ang dalawang mga kabayo. At tumaob ang kalis ang sinasakyan ng hari dahil sa pagtakbo ng dalawang kabayo, kaya't bumagsak ito sa mga sako ng harina, at dahil sa kahihiyan kaya't napilitan siyang itanong kay John kung magkano ang mga kabayo, at presyohan ito ng napakamahal ni John kaya't sinabi ng mga minister sa hari na kunin na lang si John at bigyan ito ng trabaho, dahil kung titira si John sa kaharian ay makakaganti ang hari sa ginawang pamamahiyan nito sa kanya. Agad na tinanggap ni John ang alok ng hari kaya't nagsimula na siyang magtrabaho sa kaharian, samantala ay sinabi ng isang minister sa hari na ipahuli ang phoenix bird kay John, dahil alam niya na isa itong firebird kaya't napakadelikado nitong hulihin. Sinabi niya sa hari na kung hindi niya makukuha ang ibon ay hatulan mo siya ng kamatayan. Pinuri ng hari ang naisip ng kanyang tauhan at agad niyang sinabi ito kay John kaya't naghanda na si John, at nang malaman ay sinabi ni Foal kay John na napakadelikado ng gagawin mo dahil hindi na mga nakabalik ang mga dating humuli sa ibon, ngunit hindi na magawang maka-address ni John dahil tinanggap na niya ang hamon. Gustong tulungan ni Foal ang kaibigan kaya't dinala niya ito sa kagubatan. Ipinakita niya kay John ang mga dream nut na paboritong kinakain ng firebird, at sinabi din ni Foal na pag kinakain ito ng ibon ay bigla siyang nakakatulog dito, kaya't madali natin siyang mahuhuli upang maibalik sa kanyang tirahan. Sinabi ni Foal na nakatira sa ilalim ng lupa ang ibon, kaya't hinagisan nila ng mga dream nut ang lupa. Kaya't nang maamoy ng ibon ay lumabas ito at kinain ang mga dream nut at nakatulog, at nang huhulihin na ito ni John ay bigla itong nagising at hinabol siya nito, at pagkatapos ay nagliyab ang buong isla. Nahuli ng ibon sila John at Foal kaya't inihagis nila dito ang natirang dream nut kaya't nakatulog ito. Kinaumagahan ay nakita ni John na umiiyak ang ibon dahil sa kanilang pagkakahuli at sobrang naawa siya dito kaya't pinakawalan niya ito, at habang papaalis ay ibinigay ng firebird ang isa niyang nag-aapoy na balahibo kay John. Sinabi ni Foal sa kanya na siguradong magagalit sa iyo ang hari, ngunit sinabi ni John na kapag nakita niya ang balahibong ito ay siguradong maniniwala siya sa akin, at nang magpunta siya sa hari ay hindi siya pinaniwalaan nito kaya't hinatulan siya nito ng kamatayan, at nang ipakita niya ang balahibo sa lahat ay hindi na ito nag-aapoy kaya't ipinabitay na siya ng hari, at nang malapit na siyang pugutan ay biglang dumating ang firebird, kaya't nagulat ang lahat at ngayon ay naniniwala na silang lahat kay
kay John, at nang dahil dito ay hindi na pinabitay ng hari si John at binigyan pa siya nito ng promotion, ngunit mas tumindi naman ang galit ng hari kay John kaya't sinabi niya sa kanyang mga minister na mag-isip pa ng bagong plano. Sinabi ng kanyang isang minister na ipakuha natin kay John ang isang mountain princess, siguradong hindi niya magagawa ito at kung magagawa man niya ay nakapabor naman ito sa iyo dahil mapapakasalan mo ang prinsesa. Nagustuhan ng hari ang idea kaya't ipinadala na niya si John sa bundok ng Sar kung saan nakatira ang prinsesa. At nakita ni John na gawa sa makapal na yelo ang pinto ng kastilyo kaya't hindi siya makapasok dito, ngunit biglang pumasok ang balahibo ng Firebird sa pintong yelo kaya't nagiba ito, at nang pumasok si John ay nakita niya ang mga babaeng natutulog at nahirapan siyang makita kung sino ang tunay na prinsesa, at nang bumagsak ang balahibo ng Firebird sa isang babae kaya't nalaman niya na ito ang tunay na prinsesa. At sinabi ni John dito na gusto kang pakasalan ng aming hari. Sinabi ng prinsesa na kung matapang talaga ang hari niyo ay pupunta siya dito upang kunin ako at pagkasabi ay tumalon na ito, at walang takot na tumalon na din si John at iniligtas silang dalawa ng lumilipad na si Foal. Pagkatapos ay nalaman ni Foal na nagkagusto si John sa prinsesa kaya't sinabi niya na patay ka sa hari pag nalaman niya ito, at di nila alam na naririnig pala sila ng prinsesa kaya't nagkagusto na din ito kay John, at pagbalik nila sa kaharian ay namangha ang lahat dahil sa angking kagandahan ng prinsesa. Nakita ng hari na buhay pa din si John kaya't nagalit siya dito, samantala ay palihim na dinalan ni John ng mga bulaklak ang prinsesa. Ngunit biglang dumating ang mga tauhan at isinama nila ang prinsesa, pagkatapos ay nag-propose na ang hari ngunit sinabi ng prinsesa na pakakasalan kita kung maibibigay mo sa akin ang singsing ng lola ko, at ang singsing pala na ito ay inihulog niya sa dagat ilang taon na ang nakararaan. Pagkatapos ay biglang dumating si John at sinabi niya na ako na ang kukuha ng singsing kaya't natuwa ang hari. Tinanong ni John si Foal tungkol sa singsing ngunit hindi naman ito alam ni Foal, at sinabi ng ina ni Foal na ang singsing ay nasa loob ng tiyan ng isang balyena na matatagpuan sa isang maliit na isla. Lumipad na sila ni Foal ngunit nahulog naman si John dahil sa ilang mga ibon, at nakarating na si John sa balyena at nakita niya na nakakadena pala ito sa dagat. Pagkaahon ni John ay sinabi ni Foal na ang buong isla pala ay ang balyena na sinabi ng kanyang ina. Tinanong ni John ang balyena kung sino ang gumawa nito sa kanya. Sinabi nito na aksidente kung nakain ang ilang mga barko kaya't kinadena ako ng mga mandaragat. Naawa si John sa balyena at sinabi niya kay Foal na tulungan natin siyang mabahing upang mailabas niya ang lahat ng kanyang mga kinain, at pagkatapos ay pumasok na sila sa loob ng ilong ng balyena upang kilitiin ito, kaya't nang mabahing ang dambuhala ay naglabasan na ang lahat ng kinain nitong mga barko, at pagkatapos ay bumalik na ito sa dagat, at biglang lumabas ang isang talangka na may daladalang singsing. Sinabi nito kay John na ipinadala ito ng balyena dahil alam niya ang nararamdaman ng iyong puso, at nang ibigay ni John ang singsing sa prinsesa ay alam na nito na kayang gawin ni John ang lahat para sa kanya. Ngunit nakita naman ng isang minister si Foal sa bintana at nang puntahan nila ito upang hulihin ay nagising ang hari, at nang makita ng hari si Foal sa bintana ng prinsesa ay binaril niya ito. Ngunit kahit anong gawing pagsisikap ni John ay hindi niya nailigtas si Foal. Pagkatapos ay sinibak ng hari sa trabaho si John dahil sa tangkang pagkidnap niya sa prinsesa, at ilang araw ay bibitayin na siya. Samantala ay kinausap ng prinsesa si Foal at sinabi niya na upang makatakas ako sa pagpapakasal ay sinabi ko sa hari na maligo siya sa tatlong mga palayok. Ang unang palayok ay puno ng mainit na tubig, at ang pangalawa naman ay puno ng malamig, at ang pangatlo ay puno ng kumukulong gatas. At sinabi niya sa hari na kung maliligo ka dito ay muli kang babata. Ngunit sinabi ng isang minister sa hari na ipagawa mo muna ito kay John, kaya't sinabi ng prinsesa kay Foal na upang makaligtas si John ay ilalagay ko ang singsing sa unang palayok, at ang balahibo naman ng Firebird sa pangalawang palayok, at sa pangatlo naman ay ilalagay ko ang Life and Death Flower. Tinanong ni Foal sa prinsesa kung saan makukuha ang bulaklak. Sinabi ng prinsesa na makukuha lang ito sa dulo ng mundo, kaya't sinabi ni Foal na siguradong napakatagal bago ko ito makuha, pero sa sobrang bilis mong tumakbo ay siguradong makukuha mo ito kaagad. At kahit sugatan ay umalis na si Foal, kinaumagahan sa kaharian ay inihanda na ang tatlong malalaking mga palayok. Sinabi ng hari nang dahil sa aking kabaitan ay binigyan ko ng second chance si John, at kung magtatagumpay siya dito ay palalayain ko siya. Pagkatapos ay itinulak na niya si John sa unang palayok, at palihim na inilagay na ng prinsesa ang singsing sa unang palayok kaya't nakaligtas si John at nakalipat na siya sa pangalawang palayok, at biglang ibinagsak ng Firebird ang kanyang pakpak sa pangalawang palayok kaya't nakalipat ulit si John sa pangatlo. Ngunit natakot ang prinsesa at ang mga tao dahil hindi pa din lumalabas si John. Samantala ay makikita naman natin na nakarating na si Foal sa bulaklak. Bago pitasin ay alam na ni Foal na kung sino man ang makakapitas nito ay mamamatay, ngunit gayon pa man ay pinitas na niya ng kanyang bibig ang bulaklak.
Inakala ng lahat na patay na si John kaya't malungkot na silang nagsialisan, ngunit biglang inihulog ni Fall ang bulaklak sa palayok kaya't lumabas si John na talagang nagmukha itong isang tunay na prinsipe, at nang makita siya ng hari ay tumalon na din ito sa unang palayok, at sa halip na bumate ay nakulong ito sa isang malaking bula at tinangay na ng hangin sa kalangitan. Kaya tuwang-tuwa ang lahat at kinoronahan na nila si John bilang kanilang bagong hari. Pagkatapos ay hinanap nila si Fall at inakala ni Fall na mamamatay na siya, ngunit sinabi ng prinsesa na sinubukan ka lang ng bulaklak dahil kung hindi mo siya pipitasin ay mamamatay ka, at sa huling eksena ay makikita nating ikinasal na si John at ang prinsesa. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.